Lolong basurero na nagpalaki ng 2 batang pulubi, pala'y bilyonaryo. Sampal sa mga nanghamak. Part 1 Bahagi 1, simula ng buong kwento. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang sulok ng lungsod ng Maynila, may isang lugar na bihirang puntahan ng mga taong may kaya sa buhay. Isang komunidad na tila nakalimutan na ng mundo, makikitid na eskinita, barong-barong na gawa sa yero at kahoy, at ang amoy ng basurang araw-araw ay hinahalukay ng mga taong walang ibang mapagkukunan ng kabuhayan. Dito nakatira si Lolo Ernesto, isang matandang basurero na halos buong buhay ay ginugol sa pangangalakal ng basura. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, makikita mo siyang nagtutulak ng lumang kariton, suot ang kupas na damit, at may takip ang ulo laban sa init at ulan. Sa mata ng marami, isa lamang siyang palaboy, isang walang silbi, isang taong dapat iwasan. Ngunit hindi nila alam, may tinatago si Lolo Ernesto na katotohanang iayanig sa buong komunidad. Ang buhay ng isang basurero. Si Lolo Ernesto ay 70 taong gulang na. Payat, kulubot ang balat, at halatang pagod na ang katawan sa ilang dekadang pagtatrabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan at tapang. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang naririnig ang masasakit na salita mula sa mga tao. Basurero lang yan. Walang narating sa buhay. Sayang ang hangin na hinihinga niya. Ngunit hindi siya kailanman gumanti. Tahimik lang siyang nagtatrabaho, pinupulot ang basura ng lipunan, literal at simboliko. Sa bawat bote, karton, at bakal na kanyang nakukuha, may kasamang pag-asa na bukas ay may makakain siya. Hanggang isang gabi may nagbago. Ang 2 batang pulubi. Isang gabing umuulan ng malakas, habang pauwi na si Lolo Ernesto, may narinig siyang mahinang iyak sa tabi ng isang basurahan. Paglapit niya, nakita niya ang 2 bata, isang lalaki at isang babae. Basa ang damit, nanginginig sa lamig, at halatang ilang araw nang hindi kumakain. Lolo, pwede po ba kaming sumama sa inyo? Nanginginig na tanong ng batang lalaki. Nagulat si Lolo Ernesto. Sa edad niyang iyon, hirap na nga siyang alagaan ang sarili. Paano pa kaya ang 2 bata? Ngunit may kung anong humawak sa kanyang puso. Hindi siya nag-isip ng matagal. Anak, sumama kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Paghamak ng komunidad. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. Baliw na ba yan? Basurero ka na nga, nag-ampon ka pa? Anong ipapakain mo sa mga batang yan? Basura. Araw-araw, pinagtatawanan si Lolo Ernesto habang kasama ang 2 bata na pinangalanan niyang Marco at Mila. Ngunit sa maliit nilang barong-barong, may isang bagay na hindi mabibili ng pera, pagmamahal. Hinahati ni Lolo Ernesto ang kakaunti niyang kinikita. Kung minsan, siya na ang hindi kumakain, basta mailaman ang sikmura ng mga bata. Lolo, kayo po muna, sabi ni Mila minsan. Umiti lang ang matanda. Busog na ako sa ngiti ninyo. Mga sakripisyo. Lumipas ang mga taon. Habang lumalaki sina Marco at Mila, mas lalo pang nagsikap si Lolo Ernesto. Kahit masakit na ang likod, kahit sugatan ang kamay, hindi siya huminto. Pinag-aral niya ang mga bata gamit ang perang galing sa basura. Isang araw, kinausap siya ng guro ni Marco. Lolo, matalino po ang batang ito. Sayang kung hindi magtutuloy. Tumango lang ang matanda, kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Sa gabing iyon, umiyak siya ng tahimik, hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil ayaw niyang mabigo ang mga batang itinuring niyang sariling dugot laman. Isang misteryosong gabi. Isang gabi, may dumating na itim na sasakyan sa eskinita. Lahat ng kapitbahay ay nagtataka. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Si Ernesto po ba ang nakatira dito? Tanong niya. Nagulat ang lahat. Basurero hinahanap ng isang mukhang mayaman? Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, pinapasok siya ni Lolo Ernesto at isinara ang pinto. Hindi narinig ng komunidad ang usapan, ngunit may isang bagay ang malinaw. May tinatago si Lolo Ernesto. Cliffhanger sa part 1. Ang nakaraan ni Lolo Ernesto, ang simula ng lihim. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang buong komunidad kinabukasan. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto at mapanghusgang mga mata, unti-unti nang gumagalaw ang kapalaran.
Si Lolo Ernesto ay nakaupo sa isang lumang bangko sa loob ng kanilang barong-barong. Hawak niya ang isang lumang kahon, kupas, may kalawang sa gilid at halatang matagal nang hindi nabubuksan. Sa loob ng kahong iyon nakatago ang mga alaala ng kanyang nakaraan, isang buhay na matagal na niyang tinakasan. Tumingin siya kina Marco at Mila na masayang nag-aaral sa maliit na mesa. Hindi pa panahon, bulong niya sa sarili. Pero malapit na, G. Isang lolong may mabigat na nakaraan. Bago siya naging basurero, si Ernesto ay hindi palaging ganito. Noong kanyang kabataan, siya ay isang masipag, matalino at ambisyosong lalaki. Lumaki siya sa probinsya, mahirap, ngunit may pangarap. Balang araw, yayaman din ako, sabi niya noon sa kanyang ina. At tutulungan ko ang mga katulad natin. Nag-aral siya sa Maynila sa pamamagitan ng scholarship. Sa sipag at talino, mabilis siyang umangat. Naging negosyante. Nagtayo ng maliit na kumpanya. Hanggang sa lumaki ito at naging isa sa pinakamalalaking supplier ng construction materials sa bansa. Sa murang edad, naging milyonaryo si Ernesto. Ngunit kasama ng yaman, dumating ang inggit, kasakiman at pagtataksil. Ang pinakamalaking pagtataksil. Mayroon siyang mga kasosyo, mga taong tinuring niyang kapatid. Ngunit isang gabi, nalaman niya ang isang katotohanan na gumuho sa kanyang mundo. Niloko siya. Inagawa ng kumpanya. At isinangkot sa isang malaking iskandalo. Sa loob lamang ng ilang buwan, nawala sa kanya ang lahat, pera, pangalan, dangal. Si Ernesto ang may kasalanan, sigaw ng media noon. Manloloko. Magnanakaw. Walang naniwala sa kanya. Kahit ang mga dating kaibigan ay tinalikuran siya. Sa isang iglap, ang lalaking may lahat ay naging wala. Pagkawala at pag-iisa. Matapos ang eskandalo, nawala si Ernesto sa mundo ng negosyo. Iniwan niya ang lahat. Pinalitan ang pangalan. Pinili ang buhay na tahimik at malayo sa mata ng lipunan. Doon siya naging basurero. Hindi dahil wala siyang kakayahan, kundi dahil pinili niyang magtago. Mas mabuti nang maliitin kaysa habulin, sabi niya noon. Taon ang lumipas. Walang nakakilala sa kanya. Walang nakaalam ng katotohanan. Hanggang sa dumating sina Marco at Mila. Bakit siya nag-ampon? Maraming beses tinanong ni Lolo Ernesto ang sarili. Bakit ko sila tinulungan? Ngunit sa tuwing nakikita niya ang dalawang bata, naaalala niya ang sarili niyang kabataan, walang-wala, gutom at nag-iisa. Hindi ko kayo hahayaang maranasan ang dinanas ko, pangako niya. Hindi niya sila tinulungan para sa papuri. Hindi para sa awa ng iba. Ginawa niya ito dahil may puso pa rin siya, kahit winasak na ng mundo. Ang pagbalik ng nakaraan. Ang lalaking dumating sakay ng itim na sasakyan ay nagngangalang Attorney Reyes, dating abogado ng kumpanya ni Ernesto. Natagpuan na kita sa wakas, sabi niya. Panahon na para bumalik ka. May mga bagong ebidensya. May mga dokumentong maglilinis ng pangalan ni Ernesto. May hustisya na naghihintay. Ngunit ayaw ni Lolo Ernesto. Ayoko na, sagot niya. May pamilya na ako rito. Ngunit binalaan siya ng abogado. Kapag hindi ka bumalik, maaaring mapahamak ang mga batang kasama mo. Doon siya napatingin kina Marco at Mila. At doon siya natakot. Mga bulong ng komunidad. Habang lihim ang lahat, patuloy ang pangungutya ng mga kapitbahay. Ang yabang na ngayon ng basurero. May sapatos na ang mga bata. Siguro magnanakaw yan. Hindi nila alam, unti-unti nang bumabalik ang kapalaran ni Lolo Ernesto. Isang desisyon na babago sa lahat. Isang gabi, kinausap ni Lolo Ernesto ang dalawang bata. Marco. Milali. Kung sakaling may magbago sa buhay natin, hindi ba kayo matatakot? Mahigpit na niyakap siya ng dalawa. Kahit saan po kayo, Lolo, sabi ni Marco. Kami po ang pamilya ninyo. At doon tumulo ang luha ng matanda. Kung ganoon, bulong niya. Panahon na. Cliffhanger sa part 2. Ang pagbubunyag, unti-unting pagbagsak ng mga nanghamak. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Maagang-maaga pa lang, nagising ang buong komunidad sa hindi pangkaraniwang ingay. Hindi ito sigawan ng mga bata o kalampag ng kariton ni Lolo Ernesto, kundi tunog ng mga sasakyang mamahalin na bihirang pumasok sa kanilang makitid na eskinita.
Isang puting van. Dalawang itim na tsilgi. May mga lalaking naka-Amerikana, may hawak na mga folder at tila sanay sa mundo ng negosyo at batas. Naglabasan ang mga kapitbahay. Anong meron? Sino kaya ang may bisita? Baka may raid? At tulad ng nakasanayan, lahat ng mata ay napunta kay Lolo Ernesto. Ang unang hinala. Sigurado akong si Ernesto yan, bulong ng isang kapitbahay. Basurero pero dinadagsa ng mayayaman? Impossible. May ilan pang humisi. Sabi ko na nga ba, may tinatago yan. Baka sindikato. O baka magnanakaw. Ngunit sa gitna ng mga bulong-bulungan, tahimik lang na nakatayo si Lolo Ernesto sa harap ng kanyang barong-barong. Suot pa rin niya ang simpleng damit, hawak ang kamay ni na Marco at Mila. Ngunit ngayon, iba ang tindig niya. May katahimikan. May tapang. May dignidad. Ang pagpasok ng katotohanan. Lumapit si Attorney Reyes, bit-bit ang isang makapal na folder. Mga Ginoo at ginang, malakas niyang sabi. Narito kami hindi para manggulo, kundi para ibalik ang isang katotohanang matagal nang itinago. Nagkatinginan ang mga tao. Si Lolo Ernesto, dugtong niya. Ay hindi kung sino lang na iniisip ninyo. May ilang natawa. Basurero lang yan, sigaw ng isa. Umiti ang abogado. Hindi. Siya ay si Ernesto Villamor, tagapagtatag ng Villamor Holdings. Tumahimik ang paligid. Parang huminto ang oras. Gulat at pagtanggi. Hindi totoo yan. Sinungaling. Basurero yan. Ngunit isa-isa, inilabas ng abogado ang mga dokumento. Mga titulo ng lupa. Mga bank record. Mga lumang larawan. Mga opisyal na papeles ng korte. At sa huli, isang desisyon ng hukuman. Si Ernesto Villamor ay walang sala. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ng ilan. Ang lalaking tinawag nilang walang silbi ay isang bilyonaryo. Ang tunay na kayamanan. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Lumapit si Lolo Ernesto at sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa harap ng buong komunidad. Hindi ko sinabi ang katotohanan, mahinahon niyang sabi. Dahil ayokong tratuhin inyo ako ng iba. Tahimik ang lahat. Pinili kong maging basurero, dugtong niya. Dahil doon ko nakita kung sino ang may puso at kung sino ang wala. Napayuko ang marami. Ang tunay na yaman, sabi niya, ay hindi pera kundi kung paano mo tinatrato ang kapwa mo tao. Sampal sa mga nanghamak. Isa-isa, naalala ng komunidad ang kanilang mga sinabi. Basurero lang. Walang kwenta. Hindi dapat mag-ampon. Ngayon, ang parehong taong iyon ay kayang bilhin ang buong lugar kung gugustuhin niya. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, lumingon siya kina Marco at Mila. Sila, sabi niya, ang dahilan kung bakit ako bumalik. Ang dalawang batang pulubi. Lumapit ang isang kinatawa ng media. Lolo Ernesto, totoo po bang bilyonaryo kayo? Sagot niya. Bakit po kayo nagpalaki ng dalawang batang pulubi? Doon siya ngumiti. Dahil walang pulubi sa mundong ito, sabi niya. May mga taong pinabayaan lang. Napaluha ang marami. Pagbagsak ng mga mapanghusga. May ilang kapitbahay na lumapit. Pasensya na, Lolo. Hindi namin alam di. Napakababaw namin. Ngunit hindi siya nagalit. Hindi ko kayo kinamumuhian, sagot niya. Gusto ko lang kayong matuto. At doon nila naramdaman ang tunay na sampal. Hindi sa pisngi, kundi sa konsensya. Isang anunsyo na iayanig. Bumalik si Attorney Reyes. May i-anunsyo pa po si E. Villamor. Huminga ng malalim si Lolo Ernesto. Magtatayo ako ng foundation, sabi niya. Para sa mga batang lansangan. Para sa mahihirap. Para sa mga minamaliit. Nag-usap-usap ang mga tao. Ang lugar na ito, dugtong niya, ay uunahin ko. Hindi makapaniwala ang komunidad. Tahimik na tagumpay. Walang yabang. Walang paghihiganti. Si Lolo Ernesto ay nanatiling simple. Ngunit ngayon ang tingin sa kanya ng lahat ay maihalong hiya, respeto at paghanga.
Si Marco at Mila ay mahigpit na niyakap ang kanilang lolo. Salamat po, bulong ni Mila. Hindi ninyo kami iniwan. Hindi ko kayo iiwan kailanman, sagot niya. Ang pinakamabigat na pagsubok, kapalit ng yaman at katotohanan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Matapos mabunyag ang katotohanan tungkol kay Lolo Ernesto, tila biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa buong komunidad. Ang dating mga mata na puno ng pangmamaliit ay napalitan ng pagkamangha. Ang mga salitang mapanlait ay naging bulong ng hiya. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa likod ng mga palakpakan at papuri, may mga matang nagliliyab sa galit, mga taong ayaw tanggapin na ang lalaking kanilang dinurog noon ay muling bumangon. At ang kanilang galit ay may kakayahang manakit. Ang pagbabalik ng mga kaaway. Sa isang mamahaling gusali sa gitna ng lungsod, nagtipon ang ilang lalaking may makapangyarihang posisyon sa negosyo. Sila ang mga dating kasosyo ni Ernesto Villamor, ang mga taong nagkanulo sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Nabubuhay pa pala ang matandang iyon, malamig na sabi ng isa. At mas malala, sagot ng isa pa, malinis na ang pangalan niya. Mahigpit na pinisil ng lider ng grupo ang baso ng alak. Kung makabalik siya sa industriya, wika niya. Tayo ang mawawala. Tahimik ang silid. At kung hindi natin siya mapipigilan, dugtong niya. Gagawin nating personal. Unang banta. Kinagabihan, habang tahimik na naghahapunan sina Lolo Ernesto, Marco at Mila, may dumating na liham. Walang pangalan ang sobre. Walang return address. Binuksan ito ni Lolo Ernesto. Alam namin kung nasaan ka. Alam namin kung sino ang mahalaga sa'yo. Umalis ka sa eksena o may masasaktan. Nanginginig ang kanyang kamay. Napansin ito ni Marco. Lolo, ano po yan? Walang naisagot ang matanda. Sa unang pagkakataon matapos ang pagbubunyag. Natakot si Lolo Ernesto. Takot para sa mga bata. Hindi siya natakot para sa sarili. Buong buhay niya, sanay na siya sa hirap, gutom at sakit. Ngunit sina Marco at Mila? Sila ang kahinaan ko, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Tama ba ang ginawa ko? Dapat ba akong umatras? Karapat-dapat ba akong maging ama nila kung ilalagay ko sila sa panganib? Tahimik siyang umiyak, unang beses sa loob ng maraming taon. Alok ng kapangyarihan. Kinabukasan, dumating muli si Atty. Reyes. May alok ang board, diretsong sabi niya. Kung pipirma ka babayaran ka nila para manahimik. Isang tseke ang inilapag sa mesa. Isang halaga na kayang bumili ng kahit ano. Kapag tinanggap mo, dugtong ng abogado. Titigil ang gulo. Ligtas ang mga bata. Tumingin si Lolo Ernesto sa tseke. Pagkatapos, sa mga batang masayang naglalaro sa labas. Ito na ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Payo ng isang ama. Kinagabihan, kinausap niya sina Marco at Mila. Kung sakaling mawala ako sa mata ng mundo. Kung bumalik tayo sa simpleng buhay di. Tahimik na tumingin si Mila sa kanya. Lolo, mahina niyang sabi. Kahit wala po kayong pera kayo pa rin po ang lolo namin. Tumango si Marco. Hindi po kami natuto dahil mayaman kayo, dagdag niya. Natuto po kami dahil mabuti kayo. Doon niya naramdaman ang bigat. At ang linaw ng sagot. Ang pagtanggi. Kinabukasan, binalikan ni Lolo Ernesto si Atty. Reyes. Hindi ko pipirmahan, matatag niyang sabi. Nagulat ang abogado. Sigurado ka ba? Hindi ito laban ng pera, sagot niya. Ito ay laban ng prinsipyo. At sa sandaling iyon, alam niyang pinili niya ang tama, kahit masakit. Paghihiganti ng mga walang puso. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga problema. May mga fake news na kumalat. May mga akusasyon na muling ibinato. May mga taong sinubukang takutin sina Marco at Mila. Isang araw, hindi umuwi agad si Marco galing sa paaralan. Nataranta si Lolo Ernesto. Hinahanap niya ito sa buong komunidad. Hanggang sa may tumawag. Kung gusto mong makita ang bata, malamig na boses. Sumunod ka. Pinakamadilim na sandali. Parang gumuho ang mundo ni Lolo Ernesto. Ito na ang kinatatakutan niya. Hindi na pera. Hindi na pangalan.
Buhay ng isang bata ang kapalit. Dinala siya sa isang abandonadong gusali. Nandoon si Marco, takot, nanginginig, ngunit buhay. Isang pirma lang, sabi ng leader. Isang pirma tapos na. Tumingin si Lolo Ernesto sa bata. Lolo, umiiyak na bulong ni Marco. Huminga ng malalim ang matanda. At sa halip na pumirma, tumayo siya ng tuwid. Hindi ko ipagpapalit ang katotohanan, sabi niya. At hindi rin ang dangal. Liwanag sa gitna ng dilim. Sa sandaling iyon, dumating ang pulis. May nakapagsumbong. May naglakas loob. Nahuli ang mga salarin. Niyakap ni Lolo Ernesto si Marco, umiiyak. Pasensya na, bulong niya. Hindi na kita muling ilalagay sa panganib. Pagbabago ng komunidad. Nang mabalitaan ng komunidad ang nangyari, tuluyang nagbago ang kanilang pananaw. Ang lalaking tinawag nilang basurero ay handang ialay ang lahat para sa dalawang batang hindi niya kadugo. Doon nila naintindihan. Hindi lahat ng mayaman ay may puso. Pero ang may puso, kahit minsang dukha, ay tunay na mayaman. Tahimik na panata. Kinagabihan, tumingala si Lolo Ernesto sa langit. Tapos na ang takbuhan, bulong niya. Panahon na para lumaban para sa tama. At sa puso niya, alam niyang ang huling kabanata ay paparating na. Ganap na hustisya, ang huling sampal sa mga nanghamak. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Pagkatapos ng insidenteng muntik ng ikawasak ng mundo ni Lolo Ernesto, tila tumahimik ang lahat. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, ito ay bagyong naghahanda bago tuluyang pumutok. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, buong tapang nang humarap si Ernesto Villamor sa liwanag. Hindi na bilang basurero. Hindi na bilang nagtatagong matanda. Kundi bilang isang lalaking handang ipaglaban ang katotohanan hanggang sa huli. Ang formal na pagbabalik. Isang press conference ang isinagawa sa isang malaking bulwagan sa Maynila. Naroon ang media, mga negosyante, mga abogado, at maging ilang kinatawa ng gobyerno. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Lolo Ernesto, simple pa rin ang suot, walang alahas, walang yabang. Katabi niya sina Marco at Mila. Tumayo siya. Hindi ako bumalik para maghiganti, mahinahon niyang panimula. Bumalik ako para tapusin ang kasinungalingan. Isang katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Paglalantad ng buong katotohanan. Isa-isang inilabas ang ebidensya. Mga dokumentong nagpapatunay ng panlilinlang. Mga bank transfer na iligal. Mga pirma ng mga dating kasosyo. Mga saksi na matagal nang natakot magsalita. At sa huli, isang opisyal na ulat ng korte. Ang pagbagsak ni Ernesto Villamor ay bunga ng planadong panlilinlang. Nanginig ang mga taong sangkot. Ang katotohanang matagal nilang tinakpan ay tuluyan ng nalantad. Pagbagsak ng mga tunay na salarin. Ilang araw lamang ang lumipas, sunod-sunod ang balita. Inaresto ang mga dating kasosyo. Kinumpiska ang mga iligal na ari-arian. Ipinataw ang mga parusa. Tuluyang gumuho ang kanilang imperyo. Ang mga lalaking minsang tumawa kay Lolo Ernesto ay ngayon yumuyuko sa harap ng hustisya. Ito ang tunay na sampal. Hindi galing sa kamay kundi mula sa katotohanan. Paghingi ng tawad ng komunidad. Bumalik si Lolo Ernesto sa kanilang komunidad, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang lolo. Nagtipon ang mga kapitbahay. May umiyak. May lumuhod. May humingi ng tawad. Pinatawad na kita noon pa, sagot niya. Ang mahalaga natuto kayo. At sa unang pagkakataon, tunay na nagbago ang mga mata ng komunidad, mula sa pangmamaliit, patungo sa respeto. Ang pangakong hindi nakalimutan. Sinimulan ang Villamor Foundation. Libreng edukasyon para sa mahihirap. Tulong sa mga batang lansangan. Hanap buhay para sa mga basurero. Tirahan para sa mga walang tahanan. At ang unang komunidad na tinulungan, ang mismong lugar na minsang umalipusta sa kanya. Dito nagsimula ang lahat, sabi niya. At dito rin magsisimula ang pagbabago. Ang kinabukasan ni na Marco at Mila. Lumipas ang mga taon. Si Marco ay naging isang abogado, hindi para yumaman, kundi para ipagtanggol ang mga inaapi.
Si Mila naman ay naging guro, nagtuturo sa mga batang katulad nila noon, walang-wala, ngunit puno ng pangarap. Sa bawat tagumpay nila, laging nariyan si Lolo Ernesto, nakangiti, tahimik, at puno ng pagmamalaki. Ang huling mensahe ni Lolo Ernesto. Sa isang maliit na pagtitipon ng foundation, humarap siya sa mga tao. Hindi lahat ng mahirap ay mahina, wika niya. At hindi lahat ng mayaman ay dakila. Huminga siya ng malalim. Kung may aral ang buhay ko, dugtong niya. Ito ay ang huwag husgahan ang tao sa itsura, trabaho, o estado sa buhay. Tumingin siya sa mga basurero sa likuran. Ang dignidad, sabi niya, ay hindi nawawala kahit kanino. Tahimik na pamana. Sa huling mga taon ng kanyang buhay, nanatiling simple si Lolo Ernesto. Makikita mo pa rin siyang naglalakad sa komunidad. Nakikipagkwentuhan. Mumingiti sa mga bata. Hindi siya nagtayo ng rebulto para sa sarili. Ang iniwan niya ay pag-asa. Ang huling sampal sa mga nanghamak. Sa kanyang pagpanaw, dumagsa ang tao, mayaman, mahirap, bata, matanda. Walang marangyang lapida. Isang simpleng mensahe lamang ang nakaukit. Hindi siya yumaman para sa sarili, kundi para sa kapwa. At doon tuluyang naintindihan ng mundo. Ang basurerong minamaliit ay naging alamat, wakas,